mga kuyang at ating. Nakita na natin yung mga nagsi-circulate na mga drone footage dun sa pag-ahon at sa pag-rescue sa bangkay ni Rini Baterbonia. Dito mo talaga makikita mga kuyang at ating yung kapababayaan talaga. Kumbaga, kulang sa safety measure talaga yung team activity, yung tinatawag nilang team building sa Dipakulaw, Aurora. Sadyang makikita mo talaga na iilan lang yung rescuer. Tsaka yung rescuer, isa lang ang may life jacket. Kalain mo, sa ganong sitwasyon, kung mas malakas pa pala yung hangin, wala talaga. Baka siguro hindi pa nila makuha yung bangkay ni Rene Baterbonia o hindi nila ma-retrieve yun. Pati na rin yung kay Divine Adeli. Dahil nga, mantakin mo isus, Marios. Talagang dito mo talaga makikita ang kapabayaan. Kumbaga, sinadyang aksidente. Kalahin mo sabi natin sinadyang aksidente. Alam nyo na lulusong sa tubig yung mga player nyo. Wala kayong rescuer. Wala kayong lifeguard. Sa napapansin din natin naiahon na yung bangkay, Jesus. Surfing board pa yung nilagyan. Kaya hindi ko maintindihan, hindi ko lubos maisip ko. Takot silang masira yung stretcher nila. Ayaw mabasa ng tubig dagat. Ano ba yan? Dito ko lang talaga sa Pilipinas na makikita yung gamit ng rescuer mas mahalaga pa sa buhay ng tao na sinasagip nila. Kalain mo. Bagay, may option naman talaga yun . Kasi nga, kung stretcher nga naman talaga yung talin nila, di malagyan ito niya kung iaawan. Ay, hindi rason yun . Iilan lang yung Sus Marios. Talagang may kapabayaan talaga mga kuyang at ating. Aminin man o hindi ng taga-Ateneo management. Lalong-lalo na yung coach tsaka mga coaching staff. Yung research, hindi naman yan magpo-provide naman yan kung i-request mo. Lalo pag kayong nagkaroon ng customer, ipo-provide nila yan. Sabihin lang ng coaching staff doon, sa resource owner or management, baka pwedeng mag-standby kayo ng rescuer nyo. Mag-standby kayo ng mga equipment nyo if ever na may mangyari or magkaroon ng aksidente. Ganun dapat. Siyempre, alam nga naman, hindi mo pagbigyan yung customer mo kung may request. At saka isa pa naman, kung nagbayad din naman, di ba? Kaya lang, naunahan na sila ng management ng research na bawal nga talaga pumunta doon sa malalim na tubig. Kahit sabihin natin na matatangkad yung mga batang yan, siyempre yung buhangin hindi nga stable. Kasi kapag na apura ng alon o di kaya nadaluyan ng alon, talagang lumalambot, hindi nga stable. Isa pa doon, may precaution na yun, yung research management. Kaya lang, ang unang nagpabaya, yung coaching staff ng Ateneo Blue Eagles, yung team ng Ateneo at pati na yung namamahala sa team na yon, di ba? Yun talaga ang unang
pagkakamali doon. Una, binaliwala yung babala ng taga resource owner. O, pangalawa, walang standby na rescuer or floating material man lang. Na kung sakasakali, maihagis yung salbabida niyo. Di ba? Simpleng-simple lang. Kung sinunod, wala sanang may nag-voice ng buhay ng mga player athlete or tinatawag nilang student player ng Ateneo. Kalahin mo mantakin mo magkano ang per sim sa Ateneo sa isang estudyante ha. Oh, palagay natin 100,000, mababa na yun. Ilang libo ang nag-aaral sa Ateneo. Oh. Tapos, hindi makapag-provide ng ganong equipment sa player nyo. Nako, talagang nakita mo talaga kawawa yung bata. Talagang pinabayaan talaga. Yun, tinulong-tulungan na lang kasi alam na patay na eh. Oo. Nako, sa Senado, sa Kamara, ito ngayon ang imbestigahan nyo. Ngayon kayo mag-ingay. Mga human rights, defender ko no, human rights advocate, mag-ingay na kayo. Meron lang dyan. Yung mga taga-human rights advocate, taga-Ateneo din. Patay tayo dyan. Paano maimbestigahan yan? Ay, nako. Kasi mahirap kasi yung pamilya ni Baterbonia. Saka napansin din, no? Ang dami din kumakalat na picture na yung buong team, hindi ba natin masabing buong team, yung team, nag-iipon-ipon. Makikita mo si Rene Baterbonia sa isang sulok lang. Yung iba may yung kaharap nila, may mga drinks or food. Yung bata, Mariosep, nangitim na lang sa sikat ng araw. Wala man lang may nag-abot. Kung team talaga ang story, sabihin, oh, bro, pagkain, alam ko, hindi ka pa pinadalhan ng nanay mo yun. Ganun dapat. And talagang, ang daming nakapansin na hindi talaga welcome sa Ateneo team si Rene Baterbonia. Isa pang factor yan. Siyempre, si Rene, senior high pa lang, sikat na. MVP ba naman ng palarong pambansa? Twice, di ba? Siyempre, nandun na yung inggit, selos. Kung hindi ka naman mayaman, hindi ka makarating ng Ateneo, hindi ka makapasok sa team eh. Sabihin na natin diskriminasyon yan, pero totoo yun. Bukod tangi lang si Baterbonia ang nakapasok kasi may potensyal. Doon na ngayon pumapasok yung inggit, selos sa mga lumang teammate niya. Siyempre, yung bata nakikisama lang, walang-wala, patay. Kaya, nako, pag maglaro tong Ateneo, di panoorin to, di balita. Maliban na lang kung hindi ko television yung napapanood, siyempre hindi ko patay yung TV, di akin eh. Kaya lang mahirap talaga, no? Talagang, kita mo, ganun pa lang yung tao, yung bata, sikat na. Nung inuwi pa lang yung labi sa Agosan, tinan mo, sinamahan pa, nagmotorkin pa yung mga taga doon, taga Mindanao, taga Davao, at saka hinatid pa Agosan, di ba? Kaya nakakalungkot isipin na bakit mangyari pa sa bata yung ganong tragedya. Pwede namang maiwasan eh. Kung walang kapabayaan yung team, saka yung management. Sana may imbestigahan to. Sana may managot. Makonsensya sana kayo. Alright? Nakakawa.